Sa probinsya ng Bulacan, may isang lumang bahay na tahimik na nakatayo sa gitna ng kasaysayan. Ngunit sa likod ng mga pader nitong bato at tisa, may mga kwentong nagmula sa nakaraan. Ito ang bahay na tisa, isang tahanang minsang naging saksi sa mga pagdiriwang, sigalot, pagpupulong at trahedya. Ngunit higit pa sa kasaysayan, ang bahay na ito ay nagtatago ng mga lihim, mga aninong hindi nawala at mga kaluluwang hindi matahimik. Sinasabing tuwing gabi, ang mga hagdan nito ay naglalabas ng mga yabag kahit wala namang tao. Ang mga bintana na minsan naging salamin at masaya't magulong buhay ay ngayon dinudungawan ng mga mata mula sa kabilang mundo. Ang mga kagamitan sa loob ay tila naiwan na ng panahon, ngunit may misteryong bumabalot sa lugar na ito. Handa ka bang tuklasin ang misteryo ng bahay na tisa? Kung gayon, magpatuloy ka, ngunit mag-ingat. Dito sa room na to, pagbukas ko kanina, may nakita akong tumakbo na anino pag ganun. Mula dito pag ganun. So dito sa part na to, may iba akong na-feel pagbukas ko rin ang pinto. Tayuan yung balahibo ko mula sa likod ng sapatos. So tignan natin. Ay, ang sakit ng ulo ko, sis. Hello mga kamistik! So ngayon nandito kami sa Bulacan, sa lugar ko saan na tinatawag na bahay na tisa or Constantine House. So dito kami magkakaroon ng paranormal investigation kasama yung aming mga trainees from Mystic Way. So sis, baka pwede magbigay ka ng konting historical background ng lugar na ito. Alright, so dito sa bahay na tisa, tinatawag siyang bahay na tisa pala dahil sa terracotta tiles na ginamit ng bahay na to, which is hindi siya common or unusual siyang ginagamit noong 1904. So, kaya siya tinatawag na bahay na tisa. So, ang bahay na tisa ay tahanan ng mga ilustrado. So, sa panahon noon, ito yung lugar ng may antas sa buhay, ika nga. So, dito din ginagawa ang pagpupulong sa komunidad. Ayon sa kwento, ginamit itong bahay na tisa bilang tagpuan ng mga katipunero laban sa mga Espanyol. So ayan, so itong bahay na to is posibleng ginamit noong panahon ng mga revolusyonaryo kung saan nagtitipon-tipon sila para pag-usapan kung ano yung mga posible nilang taktika noong panahon na yon. So, ngayon guys, kung bakit kami andito ay para imbestagahan yung mga hearsay or rumor na naririnig ng mga kapitbahayanan. So, ito na yung kasama na yung biglang paglamig sa loob ng bahay at saka yung mga nakikita nilang mga imahe ng mga nakasuot na parang pangkastila umano na nakikita nila along sa window. Kasama na rin dyan sis yung mga hearsay or mga sabi-sabi ng mga taong nakapunta na dito na meron daw silang naririnig ng mga yapak ng paa sa mga lugar kahit wala naman daw taong nandito during that time. So, tingnan natin yan mga kamistik. Alright guys, Pasukin natin ang loob ng bahay na to at tingnan natin kung tunay nga ba ang sinasabi ng mga tao or yung, kung ano yung mga naririnig at haka-haka tungkol sa bahay na tisa. Pagkatapos naming makakuha ng clip malapit sa balon, sinabi sa amin ni Apo na nagagalit ang nakatirang presensya mula roon. Iyaya niya rin ang buong team na dumaan sa mas delikadong daan, yung daan na kung hindi ka mag-iingat, isang maling hakbang lang ay maaari kang mahulog mula sa second floor. Si Reika at ang ibang kasama ay napasunod sa suggestion na ito at mas piniling doon dumaan. Samantalang si Jassy, pinili niyang dumaan sa balon pabalik sa kadahilan ng mas takot siya sa mga pisikal na aksidente kaysa sa mga espiritu o presensya na naroon. Kaya't kahit ramdam niya ang bigat ng mga presensya, mas pinili niyang tahakin ang mas madilim na landas. Habang naglalakad siya palapit sa balon at nang makalagpas, panay ang kanyang dighay, isang malinaw na tanda na siya'y nasasabay ng matinding enerhiya. Isang senyalis na ang presensya sa balon ay hindi basta-basta.
Napagdesisyonan ng aming team na umakyat ulit sa ikalawang palapag ng bahay na tisa para sa aming paranormal investigation. Ayon sa mga kwento, dito raw madalas marinig ang mga kaluskos at bulong lalo na sa gabi. Ramdam na ramdam ang bigat ng enerhiya habang umaakyat kami na para bang may nag-aabang. So, mag-iiwan muna kami ng motion sensor sa isang certain parts dito since we're going to communicate spirits or kung anong available na pwede naming makontak. Habang iniimbestigahan namin ang kwarto ng pinaniniwala ang dating meeting room noong revolusyon, napansin namin ang kakaibang reaksyon ng dowsing rod ni Jassy. Sa halip na gumalaw, natili itong nakatutok sa isang direksyon. Ang ganitong steady na reaksyon ng dowsing rod ay kadalasang senyales na may presensya sa direksyong iyon. Parang may mga enerhiyang nagkukumpol sa isang lugar na pilit ipinapakita ang atensyon sa kung ano ang naroon. Habang iniikot ni Jassy ang EMF device sa kwarto, tahimik naming inaabangan kung may masasagap ba itong kakaibang enerhiya. Nang bigla na lang umilaw ang motion sensor na inilagay namin. Napatingin kaming lahat, iniisip kung may presensyang nagpaparamdam. Ngunit sa gitna ng tensyon, napagtanto namin na ang dahilan pala ay ang pagdaan ng cameraman at editor naming si Otep. Kung ganito kabilis ma-activate ang sensor, hindi namin maiwasang magtanong, paano na kaya kung hindi na tao ang dumaan dito? Hindi kasi malapit kayo dyan. Malapit kayo dyan. As in? kaya? Tumangaw kanina. Ano siya? Oh. Malaw. Pag malapit kayo dyan, mga... Gaano I kalayo? think 1 meter. Kasi pag ganun pa lang ako eh. Nung I umilaw think 1 bigla eh. meter yata. Hindi mo. Ay! Ulitin mo, kung gaano kalayo. Mga Kasi 1 ganito meter pa lang. yata. Hindi, dumaan ako dito. Dumaan ka ba? Oo. Sige. Wala, Ayun, oo. umilaw din siya. Oo, umilaw din to eh. SLS pa yun. Kasama pa kami ngayon. May kasama ba kami ngayon? Marami ba kayo dito? In 3, Really? Kung sakaling meron kaming kasama, pwede ba kayong magbigay ng senyales? Pwede nyo bang pailawin yung motion sensor namin? Pwede bang malaman yung tatlong kasama namin dito? Pangalan? we can Ayaw sabihin. listen. Do you have a message? See. In time? Anong ibig sabihin ng in time? Everyone? Kung sino yung andito, mayroon ka bang mensahe or may gusto ka bang ipahiwatig? Nanlamig. 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 Asan yung balay mo? Lumamig. Oo, lumamig. Di dumaan. Kanina pa nang Ayan, oh. sa pra. May nararamdaman ako. Kamay ko lang yung mail namin. Far back. Napagdesisyonan ng aming team na palabasin ang iba naming mga kasama at naiwan sila Jassy, Reyka at Apo Adlaw sa meeting room na ang tanging ilaw lamang ay nagbumula sa maliit na flashlight, sapat upang maramdaman nila ang bigat o kahit anumang presensya na meron sa lugar. Gamit ang kanilang psychic senses at tarot cards, sinubukan nilang tuklasin kung ano man ang mensaheng nais iparating ng lugar na ito o ng mga espiritong namamalagi sa loob ng mansyon.
So, ayun guys, magkoconduct kami ng tarot reading para dito sa lugar na to. And ang first question na gusto naming tanungin sa mga naiwan dito na presensya is kung ano ba yung gusto nilang iparating sa mga taong pumupunta dito. Kinilabutan ako. Nandiyan na. Ay. Safe naman tayo. Okay. So dito guys, sa ating cards, no, meron tayong Ace of Wands reverse, Nine of Wands, Death in reverse, the Sun, and Temperance. So ang message ng mga naiwang presensya dito based sa ating cards and sa energy na nasasagap ko dito, no, gusto nilang magkaroon ng limits. Gusto nilang magbigay ng boundaries. Actually, ayaw nilang magpapunta ng kahit sinong tao dito and ayaw nilang iwan. They are resisting change. Ayaw nilang umalis sa lugar na to as per the Death and Rebirth na naka-reverse, okay? So, meron iba dito na gustong makatawid as per the Sun, pero hindi sila makaalis dahil yung iba na parang mas ahead yung energy sa kanila is hindi sila pinapayagang makalabas. So, I would say na based sa energy na nandito, it's a yes. Marami silang nakatira dito. May ibang gustong makaalis, pero ayaw silang paalisin. So, sa nakikita ko dito, based sa energy at presensya nila, ayaw nila nagpapaistorbo. Kung tutuusin, ayaw nila nagpapapunta dito. So, ayun. Ikaw? Kanina kasi, meron ng may voice na kanina sa hagdan pa lang na sagrado na daw tong lugar na to. Para sa kanila, parang shrine na nila to eh. So kanina, nung nagtitingin-tingin ako, ginawa na tong parang istakan ng mga poon, ng mga karosa. So parang na to, parang para sa kanila, temple na nila to, sacred na to sa kanila. Kaya yun nga sis, yun nung nangyayari. So ngayon naman ang nandito sa atin yung mga yung mga nakikipag-interact talaga na spirits. Kasi yung mga nandito, yung iba dito kasi talaga mga Japanese soldiers, mga namatay, tsaka yung iba vengeful spirits. Yung nasa baba na yan. Pero ngayon kasi mga ito yung mga gustong mga crossover. How about you, sis? We have the Magi and we have Ascension. At the same time, we have Compassion and Trust. So, ang pinaka-pick up ko actually dito is, parang nagre-resonate sa akin yung sinabi niya. At parang sabi mo sis na parang may nag-stop sa kanila para for ascension. Something greater than them. Yes. So parang na-consume kasi yung lugar na to. Siguro dahil sa energetic na imprints. Yung strong imprints ng kalungkutan, mga ganun, yung mga negative events. Actually, sa nakita ko dito, yung sinasabi mong ahead sa kanila is parang dahil na rin sa fears or beliefs ng mga tao, and then yung mismong mga nakatira na presensya dito, nag-create siya ng panibagong higher beings. Yes, pero ang lang natin dito is there are still hopes naman for them na makapag-bridge. However, it requires someone to do that for them. Yes. So nakikita ko, yun nga, may taong dapat mamagitan. Kasi may may humaharang sa kanila kung bakit hindi sila makatawid. At marami silang gustong tumawid. Ano yun? Parang May kasi nagtatayo. kanina pa ako parang ang bigat-bigat ng dibdib ko ganun. So, next question, guys. So, ang aming next question now, papatanong ang ating kasama sa Mystic Way team na si Apo Adlaw kung papayag ba sila kung siya ang magko-conduct na mag-crossover sila. So, tingnan natin kung ano yung ipapakita sa atin ng mga cards. Hindi na nawawala yung taas ng balahibo ko buong katawan. Kaya nga nakikipag-communicate nga eh. So, ito guys, sa mga presensya na nandito, nagtatanong ang aming kasama kung willing ba kayong mamagitan siya kung gusto niyong mag-crossover. Shit. Okay God, kinikilabutan ako. Teka. Wait lang guys. Okay.
So, we have here the Six of Swords. Okay? Eight of Swords reverse, Ace of Cups reverse, and the Moon. So, ang cards na to, nagsasabi, some of them gusto na talagang makalaya. There's Eight of Swords reverse, it means gusto nila mag-break free from restriction and everything, no? Gusto nila makalaya. However, as for the Six of Swords and Ace of Cups reverse and the Moon, gustuin man nila pero hindi daw pwede at magkakaroon ng hindi magandang resulta. If the Ace of Swords ay naka-upright, it means there's a positive outcome dito. Kahit pa sabihin na hindi kayang gawin. Okay? However, since naka-reverse siya, wag daw natin pakialaman. Dahil, meron daw hindi magiging magandang outcome o resulta pag pinakialaman sila dito. Ikaw, sis. Hindi ako nag-ano. Kung ano lalabas sa'yo. May other... may naiisip. Nabanggit mo sis na may mangyayaring hindi maganda. Pwede mo bang malaman dyan, sis? Ano yung possible outcome na sinasabi nila pag nakialam yung team natin? Wala na mga kapunta kasi dito. Oh. We have the movement, no? We also have the sage pero in reverse sila, tsaka dare to dream. I think may bad luck, parang certain ganun. It's a bad luck if talagang i-attempt natin siya. Kasi lalo na ito sage together with itong dare to dream. Sino bang sage natin ngayon? Diba tayo? Oo. So naka-reverse to. It's something na parang sinasabi nila na movement pa tong Umiinit isa. yung ano ko, habak ko. Movement pa tong isa. Umiinit. Parang magbibigay sila ng bad luck sa kung sino man yung Kasi may Gagawa. binabantayan din sila dito. Anong masasabi mo doon sa naging sagot nila since willing ka na i-cross over sila mamagitan pero since sumagot sila ng gano'n, anong masasabi mo doon? Ang ano kasi dito, ang issue kasi dito, maraming dito sa may ibaba sa hagdan. Diyan kasi ikinukulong yung mga matatanda at yung mga bata, tsaka yung mga babae. So, ang sabi ng parang pinaka-elemental guardian dito sa labas, kasi hindi sila nakakapasok eh. Due to corrupted yung lugar, maraming karumal-dumal na nangyari dito. Tapos, ang nangyari din dito, may mga pinatay na bata. Ang sabi dito, pwedeng iba lang yun, pero hindi pakikialaman yung talaga nandito. Kasi ano to merong part dito na binaunan sa ilalim, tapos parang may mga treasures silang nilagay. May mga pera silang nilagay or mga valuables na para dun sa mga mga conquerors, mga Japanese. So yun nga, kung maitatanong natin sa cards, kung yung mga bata lang, matanda, yung mga babae, kung yun lang yung pwedeng alisin, pero the rest dito lang sila. So, next question natin sa cards. Kung papayag ba sila na patawirin yung bata at matanda at ang mga babae. Pero matitira lang yung mga Japan. The rest, yung mga may iwan. Guys, umiinit yung habak ko Iinit. Ibig sabihin pinaprotektahan talaga ako ng sobra nito. Kasi grabe yung init niya. Oo, nagre-repel na siya. Umiinit Naglalangis, hawakan mo. Naglalangis Kasi itong habak ko guys, explain ko lang bago natin i-read. Itong habak ko na to, pag wala tong nakukuha or nasasagap na kakaibang presensya, neutral lang to, hindi to maglalangis. Oo, hindi to mag-aano. Pero pag ito may nasagap, bigla tong maglalangis at biglang iinit. Ganito yun, pag pinapakain ko to ng dasal, pag sinuot ko to, umiinit din yung tenga ko. Ganon ang epekto nito. Kaya nagre-repel na to, ibig sabihin, sobra na yung pagpoprotekta na ginagawa sa akin ito ngayon. Kung papayag silang paalisin or crossover yung mga bata, matanda at mga babae. Lumabas na naman yung damo.
Okay. So, meron tayong Queen of Cups reverse, Seven of Cups reverse, Knight of Swords reverse, Four of Wands, the Moon, and Two of Wands reverse. So, nakikita ko rito, hindi din. Kasi as for the Knight of Swords means movement and action. Pero naka-reverse yan. Ayaw din. Ayaw pumayag. Queen of Cups, hindi. Ayaw din pumayag. Ayaw po umasend. As for the Four of Wands, magkakasama daw sila dito ng matagal. So, hindi papayag yung mga kasama nila na aalis sila. Gusto nila magkakama-sama lang sila. Sis, pwede mo bang makita? Pwede mo bang ma-read kung bakit ayaw nilang paalisin yung mga bata or yung matanda at yung mga babae? Ibang pakiramdam ko sobrang bigat, sis. Kaya ano ko habak ko. Binubutas na kasi yung shield eh. Hindi, ano oras na sa'yo? Di pa nakaitim ka, tumatagos pa rin. Ito yung mismo. Mm-mm. Sabi sila. Kaya nga, mga offering, mga sacrifices kasi tao din. Iba yata sinasabi nila, sis. Ha? Iba sinasabi nila. Ano sabi? I think hindi nila nagugustuhan na yung mga ginagawa natin. Kanina gusto Hmm. Ayaw na nga tayo papasukin dito kanina pa. Binibigyan na nila tayo ng signs physically. Oo. Umiilit yung ano ko eh. Tsaka, Habak ko eh. actually, Di tayo pwedeng Sabi- magpaabot ng 9. mag-iingat daw tayo physically. Mag-iingat daw tayo sa health natin. Nakaabang sila sa hagdan. Yan na. Sa'yo ba yun? Yung flashlight mo na Sa baba sila. we have the boundaries. Tama na daw. Hindi na pwedeng tumagal pa. Wag daw tayo makialam. So, based sa naging readings, ano yung final verdict mo based sa naging readings namin and pag-communicate natin tonight? Since gusto mo mamagitan, di ba? Kaso hindi sila pumayag. So, ano yung possible na pwede nang maibigay sa ating mga viewers ngayon since ganito yung mga sagot na nakuha natin ngayon gabi? Siguro much better kung if ever may mag next na magba-vlog o di may pupunta. Mas maganda dito yung tahimik lang. Tsaka yung wag masyadong kasi ayaw din talaga nila ng may maingay. Kasi ito nga kasi meeting area nila to eh. So yung mga spirits na nandito ngayon yan, kagaya niyan nandyan. Tsaka itong inuupuan natin. Ayaw nila niyan na ginagalaw to. At the same time, yung may matanda dito na upo. Yan kasi may-ari eh. Kumbaga ito yung pinaka-area nila. Ayaw din nila na may nagpupunta doon sa kabila. Tsaka doon sa may papunta ng balon. Kaya kailangan if ever man, mag-ingat na lang. O di kaya kung halimbawa, ipaayos talaga to. Kasi yun din yung hinihiling ng iba. Kasi kumbaga parang kakakitaan, ganyan. Ginagamit na lang. Sana man lang daw iayos. Kasi magiging maayos naman silang kasama. Hindi naman sila nang gagambala at all eh. Ang problema lang kasi syempre, nagagambala yung katahimikan nila, lalo sa gabi. So guys,
based sa na-receive naming messages mula sa mga presensya na nandito, ayaw nilang tumawid dahil merong higher being na umahadlang sa kanila. Ultimo mga bata, matanda at babae, ayaw nilang paalisin. And based sa mga nakuha naming messages, gusto nilang magkaroon ng boundaries and limits na as much as possible. Ayaw nila nang may mga taong pumupunta dito. So, ayun, nag-try sumubok yung aming kasama na kung pwede siyang mamagitan para magpatawid sa mga taong, sa mga naiwan na spirit dito, pero hindi sila pumayag. And sa final reading ng kasama din, pinag-iingat nila tayo physically at gusto nila tayong umalis. So, ano nang nangyari sa'yo, sis? Explain. Ha? Explain ko bakit. Ay, sige, explain mo lang. Ito, kaya may iiwan tayong barya dito. Pay tribute to para hindi tayo sundan. Kasi kumbaga sa sa mga patay o di kaya sa ibang mga practices, bayad kasi sa spirits yan eh. Kumbaga aalis tayo dito, hindi nila tayo sisingilin kung ano man, halimbawa energy natin o di kaya kalusugan natin or yung well-being para may maiiwan dyan. Kumbaga sa practice, energy exchange kasi yan. Ngayon, pakiramdaman mo, gumaan pakiramdam mo. Pero ngayon, kasi sa akin kanina, nung nagbayad ako, nagdagdag ako, nawala yung nawala yung mabigat. Kasi ang sakit sa dibdib niyan, ang daming pinatay dito eh. Ang nakakaano lang dito guys, sa lahat ng napuntahan naming lugar, first time na lugar, sobrang uminit yung habak ko. Naglangis to ng malala kanina pa. So, ibig sabihin sinusubukan nila akong butasan. Pero, syempre, hindi naman. May humarang kasi and yung shielding ko rin kasi hindi rin basta-basta mabubutas. And ngayon ko mas nakikita kung gaano ako pinoprotektahan ng habak de bala ko. Grabe yung init nito tsaka paglalangis nito kanina. Okay, sis, ano nangyari sa'yo, sis? Okay lang. Ano nangyari? Okay lang. Pumasok na sa'yo? Pinapasok na siya. pero Pinapasok okay. ka? Pinapasok ako. Pinapasok na siya. Kanina ko pa napansin. Kasi may ano na siya, parang may tendency to possess. Oo, may Pupusis tendency na siya. Malapit na. At pinakikiramdaman ko rin siya kanina eh. Ako rin eh, kasi yun ang... Habang nagsasalita tayo. Bigla na tumahimik. Oo. Kanina pa yun na siguro isama natin to sa So, ayun. Kamusta yung pakiramdam mo, sis? Okay lang naman. Controlled naman. Kasi kanina napansin. Actually, ayaw na nila talaga andito tayo. Oo, kanina pa na yun. Tsaka, habang tumatagal tayo dito, nag-i-intensify yung energy. Mm. So, better umalis na tayo. Mm. So, ayan guys. Siguro bago tayo umalis, magbibigay lang ng final insights doon sa ano. Okay, a while ago guys, medyo heavy talagang pakiramdam even ngayon. Kasi andyan pa rin yung energy and ina-attempt nila i-block yung pagko-connect ko. Actually, kaya may mga times na habang nag-spread ako ng card, parang walang pumapasok na kahit ano sa isipan ko. Parang hindi ako makakonect sa card. Pero nung nag-disconnect ako sa card, niramdaman ko na lang kung ano yung intuitive na lang siya. Nung ko parang nararamdaman ko na yung umiinit dito sa likod, pati sa mga paa ko bumibigat, pati sa dibdib ko bumibigat. Parang alam mo yun yung parang, basta iba, even now, iba pa rin. Parang mabigat na parang lumulutang, gano'n. Lutang ka. Parang papawala ka na sa katawan mo. Oo, parang nararamdaman ko kasi parang may isa sa loob ko na tumatawa sa ginagawa ninyo. Parang isa-shutdown. Actually, nakikita ako nga kanina pa. Parang, alam mo yung habang nagsasalita tayo, pero yung mata ko, pasimple ng tingin sa kanya. Kasi plano ko siyang hawakan eh. Gagantoyin ko na yung batok niya eh. Kaya lang, pinitingnan ko pa kung kaya niya ba o hindi. Pero kanina, bigla nung gumanon na siya, kaya niya. Inaantay ko eh, kasi hawakan ko na dito, tutusukin ko na dito eh. Ganun ko na nga kasi, parang kumakapit siya sa akin. So, yeah, parang akong slightly na-drain. Oo. So, ayan. So, siguro magkakaroon na lang tayo ng final review, yung, kumbaga, kagaya sa Cavite. Yung range kung 1 to 10. 5 to 10. 5 yung pinaka-minimum 10. Sige, so baba na lang tayo. Tara. Kasi the longer we're here, masyado na silang sensitive. Ba ako, tanggalan nyo nga, baklasan nyo nga ako. Okay, Sis,
Pagkatapos Baklasan niyo naming nga ako tapusin dalawa. ang investigation sa second floor, bumaba kami para sa huling segment ng aming vlog. Ngunit biglang nagsalita si Reika at sinabi niyang kailangan niyang magpabaklas kay Jassy at Apo Adlaw. Ramdam na ramdam pa rin niya ang bigat ng emosyon at residue ng energy mula sa espiritong muntik nang pumasok sa kanya. Habang binabaklasan siya, dahan-dahan naming naramdaman ang tindi ng emosyon. Hindi na naiwasan ni Reika ang umiyak. Ang bigat ng karanasan ay tila hindi lang sa pisikal na antas, kundi pati na rin sa damdamin at isipan. Ang bahay na tisa ay hindi lamang taguan ng mga lihim ng nakaraan, kundi isang lugar na may dalang bigat at nakakapit kahit sa mga espiritual na nakakaunawa. So, final review guys, itong Constantine House or tinatawag na bahay ni Tisa. Siguro kung i-rate ko siya from 1 to 10, kung gaano siya ka-extreme, gaano yung spookiness or yung feels, yung mga presensya, masasabi kong nasa 7 siya. Kasi ang the good thing here, willing sila magbigay ng babala sa'yo. So, wala man kaming nakuhang any presence or walang nakuha yung sensor namin. Pero sa subjective experience namin, ang dami naming naramdaman. Dito ko first time na kita or naramdaman kung paano uminit yung habak ko, kung paano ko i-protect nito. So, ayun yung aking review. So, from 1 to 10, masasabi ko 7 siya. Sa akin naman, kung from 1 to 10, siguro mga 7.5. Kasi sa totoo lang, kung nagtagal pa tayo dito, hindi tayo alis. Diyan na yung may magkakaroon ng possession dito. Mahirapan tayo doon kasi maraming gustong pumasok. At the same time, hindi na siya ganun ka-safe lalo yung safetyness ng lugar. Kasi sa totoo lang, kahit sabihin natin na may mga spirits dito, prone din to sa mga accidents. Tsaka yun nga, dito sa part na to, ito talaga, sa may lagay ng mga karosa na yan. May talaga dyan, pinahirapan yung mga tao dati. May mga pinatay. Same dito, kulungan to eh. So, kung ito lahat yan nag-activate yan tapos napakatahimik sa labas, buti lang talaga, kalsada yan. Kung hindi, pwede tayo mapahamak dito. Pwede kami mapahamak, mga ganyan, magkaroon ng mga possessions. Tapos, o di kami sumama, mga parasites. Marami na rin kasi talagang parasites dito. At the same time, yung paligid na to, yung lugar na to, as a corrupted place, nag-a-attract to ng mga negative entities and mga espiritu na naliligaw ng mga nagta-travel papunta sa afterlife. Naliligaw sila dito sila tumatambay na hanggang sa kalaunan hindi na sila nakakatawid o hindi na nila kagaya niyan, hindi nila tanggap kasi na namatay sila eh. So nandito sila, may earthly attachment sila. So kaya 7.5. Pero kung nagtagal tayo dito, ewan ko na lang kung ano talaga mangyayari. Yun lang. So iba yung pakiramdam, nabanggit ko nga kanina, medyo iba yung pakiramdam ko kanina sa taas, mabigat, masakit sa dibdib. Ramdam ko na siya nung mga times na umiikot-ikot, pero hindi, basta mas intense yung time na nagki-create na kami ng communication. So, ayun nga, so nararamdaman ko siguro it's around, hindi naman ako takot, actually hindi ako takot, nalungkot ako. Nalungkot ako dun sa emotions na naramdaman ko, kasi it's their flashes, like parang gusto nilang makaalis, gusto nilang mag-approach, pero hindi sila makaalis. Marami kasi silang gustong makaalis dito, pero dahil doon sa higher beings na kasama nila dito, kahit gusto nilang ma-ascend, hindi sila makaalis. Kahit gusto nilang may mamagitan, ayaw pa rin nila. Anyway, yun lang yung yun yung marireview ko dito. Na hoping na mahanap nila yung way of light nila. Kasi as per reading ko kanina, kailangan kasi nila sila mismo makahanap ng light na yun. So it's not coming from us. So yun lang. So nasadan lang ako. Ayan. So guys, dito na po magtatapos ang ating episode at ang ating paglalakbay dito sa loob ng bahay na Tisa o tinatawag na Constantine House. So maraming salamat sa panonood. Bye mga kamistik, sa susunod na video. Ang bahay na Tisa ay hindi lamang isang lugar ng kasaysayan, kundi isang tahanan ng mga alaala at enerhiya na nakakapit sa nakaraan. Sa bawat hakbang na ginawa namin at sa bawat kwento at presensya na aming naramdaman, isang bagay ang naging malinaw.
ang mundo ng espiritu ay hindi isang bagay na dapat baliwalain. Sa mga nangyari, mas pinaalala sa amin ang kahalagahan ng respeto sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Ang kanilang mga babala, ang bigat ng kanilang damdamin, lahat ng ito ay paalala na may mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang aral na dala namin at para sa lahat, ang paggalang, pag-iingat at pag-unawa ay hindi lamang para sa pisikal na mundo, kundi para rin sa espiritual. Kung ano man ang nangyari sa loob ng bahay na ito, dala namin ng pasasalamat at panalangin para sa kapayapaan ng mga nananatili dito. Para sa amin, ang nangyari sa bahay na Tisa ay isa lamang paalala sa lahat na sa kabila ng ating kaalaman at karanasan, laging may mga misteryo at panganib na naghihintay. Kaya't mag-ingat, gumalang at patuloy na magtanong dahil sa mundo ng espiritu, hindi lahat ng tanong ay may sagot.